Welcome sa ating Wednesday Word. Ngayong gabi, ang magandang pag-usapan ngayon ay yung nangyayari sa paligid. Nabalitaan niyo ba yung nangyari kay Tevez? Siya ang bagong-bago ngayon, kay Arnulfo Tevez. Di ba, siya ay nasa East Timor. Sabi niya, sapagkat sa tingin niya, na-judge na siya ang pumatay doon sa asawa na isa, politiko. Kaya nagpunta siya doon, humingi siya ng asylum. Kaya lang kanina umaga, hinuli siya doon mismo at ikinulong. Kaya siya umalis ng Pilipinas, ang tingin niya, na-judge na siya agad. Wala pang paglilitis, na-judge na siya agad. Ang ating Pangulong Duterte, ganun din. Yung pagkalis daw niya, papuntang ICC, wala pang judgment, pero mga Pilipino may judgment na daw. Na-judge na rin siya agad. Hindi ko mo daw siya pumunta at sumama sa ICC. Ibig sabihin ay tama lahat ang paratang sa kanya. Sabi niya may paglilitis na gaganapin. May paglilitis na pag-uusapan base sa kanilang ebidensya. Pero ang nangyari, na-judge na ako, sabi ni Duterte. Kayo ba, nasubukan niyo na ba yung hindi ka pa nagpapaliwanag, tingin mo na-judge ka na? Hindi ka pa nag-explain, tingin mo na-judge ka na? Alam niyo sa Bible, may tinatawag na pag magpapartake ka ng communion, ang sino mang hindi sinusuri yung kanyang sarili at pagkatapos ay siya ay nagpapartake ng communion, ang sabi ng Bible ay siya ay humiinom ng hatol sa kanyang sarili. Alam niyo sa Bible, meron kasi ditong sinasabi na kailangan mong makita ano ang maging resulta ng iyong mga gawa. Ito man ay hayag o lihim. At ang pinakamaganda dito, kailangan pag ikaw ay lumapit sa Panginoon, at least alam mo na kasama sa paghingi mo ng tawad sa Panginoon na yung pagkilala mo sa iyong pagkakamali. Yung nga, binabanggit natin mga politiko, ang tingin nila wala pa sila pagkakamali dahil wala pang judgment na nagaganap. Pero alam nyo, ang Bible, ang nagtuturo lamang na i-judge mo na agad ang sarili mo. Sa gobyerno, kailangan pa ng ebidensya. Pero sa Bible, ang gusto niya, i-judge mo na agad ang sarili mo bago ka lumapit kay Lord. Kaya ngayong gabi, ang pag-usapan natin ay judging your judgment. Kumbaga, hatulan mo na yung hatol sa'yo. Ibig sabihin, ano kaya ang hatol sa akin ng Panginoon kung ako'y tumagawa ng mali? Kasi may binabanggit sa Romans chapter 2 na gusto ko i-share sa inyo na hayag man o lihim ang ating ginagawa, the Lord will reward us or punish us according to what we have done. Kaya dito, gusto kong pansinin niyo na ano ba ang tingin ng Diyos sa atin pagka tayo ay gumagawa ng kasalanan ng lihim? Ano ba ang tingin ng Diyos sa atin pag tayo naman ay gumagawa ng magagandang bagay sa kanyang harapan? So, babasahin natin yung Romans 2 at ang layunin ng message na to ay bago ka hatulan ng Diyos, ay matuto mo ng hatulan ng sarili mo at hingi mo ng tawad upang tayong lahat ay maging katanggap-tanggap sa Panginoon at maging kaaya-aya sa Diyos upang ang ating mga panalangin ay walang maging sagabal. So, babasahin natin yung ating Bible. Samahan ninyo ako sa Romans chapter 2. Ito yung sabi ng Bible. Babasahin natin yung verses 1 to 10. You therefore have no excuse, you who pass judgment on someone else. For at whatever point you judge another, you are condemning yourself because you who pass judgment do the same things. Sabi niya, kayo na mga humahatol sa inyong kapwa, sabi niya, ano man ang pinapasa ninyong paghatol sa inyong kapwa, ay hinahatulan nyo rin ang inyong sarili. Sapagkat ikaw na humahatol sa inyong kapwa, ay gumagawa din ng gayon. Verse 2, now we know that God's judgment against those who do such things is based on truth. So, sabihin, nakabase sa katotohanan, ano mang mga bagay na ginagawa natin. So, when you, a mere human being, pass judgment on them, and yet do the same things, do you think you will escape God's judgment? Sa tingin mo ba ikaw na humahatol sa iyong kapwa,
na gumagawa din ng gayon, sa tingin mo ba ikaw ay makaiiwas sa paghahatol ng Diyos? Or do you show contempt for the riches of His kindness, forbearance and patience, not realizing that God's kindness is intended to lead you to repentance? Alam mo ba na kaya ang Panginoon ay nagtitimpi sa iyo ay sapagkat binibigyan kanya ng pagkakataon na magsisi sa iyong kasalanan? Subalit, but because of your stubbornness and your unrepentant heart, you are storing up wrath against yourself for the day of God's wrath, when His righteous judgment will be revealed. Basta sabi niya rito, subalit sa katigasan ng iyong ulo at hindi pagsisisi, ay dinadagdagan mo ang puot ng Diyos para sa iyo pagdating ng araw ng paghahatol na mahayag ang kanyang galit sa magitan ng kanyang matuwid na paghatol. Kaya sa verse 6, God will repay each person according to what they have done. Hahatulan ng Diyos ang tao ayon sa kanilang mga ginawa. So ganun din tayo. Alam niyo kung minsan ang Kristiyano, habang siya nagtatagal, masyado tayo nagiging palagay ang ating loob. Nakakalimutan natin na ang Diyos natin ay nakatingin sa lahat ng ating ginagawa. Ito man ay hayag o lihim. Kaya ang pag-usapan natin dito, kung meron kang mga ginagawang mali na lihim, i-judge mo na yan. Tingin mo na ng tao, ay mali ito. Hatulan mo na. Hatulan mo na, mali ito, hindi nalulugod ng Panginoon dito, kailangan magbago ako, kailangan humingi ako ng tawad sa Panginoon, kung bakit karapat dapat ako sa Kanya. Judge mo na. Hindi kasi nga, sabi ko nga sa inyo, sa batas ng mundo, kailangan may katibayan muna eh. Dito, yun yung relasyon ng Panginoon bilang anak niya at ang kanyang mga salita magpapatunay, anak, you are living in sin. Anak, ang ginagawa mo ay mali. Kaya dapat humingi ka ng tawad sa akin upang maging maayos ang ating relasyon. At dahil darating ang panahon na ipapahayag ko ang iyong mga gawang lihim. Kaya kumusta tayo? Kumusta ka ba pag nag-iisa? Kumusta ka ba pag sa tingin mo ay walang kapatiran na nakatingin? How are you? Kumusta ka sa work? Kumusta ka sa pag naglalakad? Kumusta ka pag kasama mo mga kaibigan natin? Mga tropa natin, kumusta sila? Ikaw ba ay okay pa? Ikaw ba ay nabubuhay ng matuwid? Kasi dito, kapag ikaw ay nabubuhay ng lihim na may ginagawa kang kasalanan, wala kang kumpiyansang lumapit sa Diyos. Wala kang kumpiyansang manalangin sa Diyos at humingi ng tulong niya sapagkat alam mong sinasaktan mo siya. Kaya dito, ang ating tema ay judging your judgment. Hatulan mo na yung hatol sa'yo. Yung judgment sa'yo, hatulan mo na ay mali ito. Kailangan humingi ako ng tawad sa Panginoon. Kailangan magpakaayos ako, kailangan magpakatino ako. So, yun ang ating pag-uusapan. Ulitin ko ang Kristiyano, habang nagtatagal, masyado nagiging kampante. Pag siya naging kampante, kung minsan, lahat ng iniisip niya, pinaniniwalaan niya. Kung minsan, pati pagkakamali niya, akala niya tama pa rin, yung pala ay mali na. Kaya, kumusta tayo? Ano ang ginagawa mo pag nag-iisa ka na? Pag hindi mo kasama sila cell group leader, sila brother, sila sister, how are you? Meron kasing isang lalaki na nahuli sa barko. Ang nakahuli ay si Napoleon Bonaparte, isang mananakop ng Pransya. He was a French conqueror. Isang umaga ay may dinala sa kanya ang kanyang mga tauhan. Sabi sa kanya ay, meron po ditong isang lalaki na huli namin. Sumakay sa barko natin na walang paalam. At ngayon nahuli namin, sabi niya na nalaman namin na siya pala ay nagnanakaw ng ibang mga gamit ng mga pasahero natin. Sino ba yung mga pasahero? Mga kapwa din nila magnanakaw. Kasi nga French conqueror siya eh. Ngayon tinanong ni Napoleon Bonaparte, what is your name? Sabi niya, my name is Christian. Sabi niya, what did you do? Bakit ka hinuli ng aking mga tauhan? Sabi niya, nagnakaw po kasi ako ng pagkain doon sa may kwad ng kusina. Nagugutom na po ako. Bakit ka tumatakbo? Bakit ka umiiwas? Nagnakaw po ako doon sa bansang pinanggalingan ninyo. At ayoko pong mahuli, kaya po ako sumakay dito sa inyong barko. So magnanakaw ka pala. Hanggang dito sa barko namin, nagnanakaw ka pa rin ng pagkain. Sabi niya, at ang pangalan mo ay Christian. Sabi niya, mamili ka. You have to change your name or you have to change your conduct. Yun lang ang tanong sa kanya. Babaguhin mo yung pangalan mo o
o babaguhin mo yung pag-uugali mo. Wow, ang pangalang Christian pero magnanakaw. Kaya sabi nga, ano, babaguhin mo yung pangalan mo, babaguhin mo yung gawin mo. May mga Kristiyano kasi mga magnanakaw. Ay, ang sakit naman yan, Pastor. Hindi, totoo yan. Kaya nga sabi dito, you have to change your name or you have to change your conduct. Natawag tayong Kristiyano kung minsan ang ating kilos ay parang kabalintunaan. Ayan, malalim na Tagalog yan. Pag sinabing kabalintunaan, kabaliktaran ng ating kilos. Sinasabi natin Kristiyano tayo, magnanakaw tayo. Kristiyano tayo, nangongodigo tayo sa school. O di ba? You have to change your conduct. Ngayon, kung ayaw mong magbago sa pagiging palakopya, pagiging mandurugas, palitan mo yung pangalan, huwag patawag na Christian. Kasi nakakahiya yun. Di ba? Minsan nga, may mga magulang na ang gusto maging pattern ng buhay ng anak nila. Jesus eh. May mga anak na pinangalanan ng Jesus. Pasaway nung lumalaki, di minumura ngayon yun. Ikaw, Jesus eh, sabay mura. Naku naman yung mga magulang. Pinangalanan ng Jesus, tapos minumura yung anak. Paano gagawin doon? Kaya ingat ha, ingat. Pag magbibigay kayo ng pangalan nyo, pag-isipan nyo muna. Okay, balik tayo dito. Judging your judgment. Dito sa Romans 12, paano ba natin i-judge yung ating mga dapat nakahatulan sa atin? Alam mo naman kasi kung ano ugali meron kayo bilang Christian. You know all your weaknesses and at the same time, you know all your strength. Now, himayin natin yung salita ng Diyos. Dito sa Romans 12, verse 1, sabi rito ng Bible, at saka verse 4, umpisa natin yung verse 4. Sabi rito ng Bible, or do you show contempt for the riches of His kindness? Sabi niya, forbearance and patience, not realizing that God's kindness is intended to lead you to repentance. Sabi niya, hinuhatulan mo rin ng iba. Sabi niya, sapagat ang Diyos natin ay mahabagin at maunawain, sapagat ikaw na gumagawa, sabi niya, ikaw na humahatol sa iba, ay gumagawa din ng gayon. Baka kung ano hinahatol mo sa iba, yun din ang gawain mo. Kaya nga dito, sabi ng Bible ay, but because of your stubbornness and your unrepentant heart, nagdadagdag ka ng puot ng Diyos. Kumbaga nagdadagdag ka ng ikagagalit ng Diyos. So ang unang-una dito na naaabuso natin ay yung tinatawag nating kindness, yung kabaitan ng Diyos. Dahil ang Diyos ay mabait, kung minsan, ang ating kasalanan, left and right, kaliwat kanan, hindi na natin ito binibigyan ng mahatinding pagpapahalaga. Si Lord, sa kabutihan niya, si Lord, sa kabaitan niya, kung minsan, nasasamantala natin yon. Ito yung sinasabi ko, yung kindness. Grabe ang kabaitan ng Diyos. Kasi sa totoo lang, isang magpapakita ng kabaitan ng Diyos, alam niyo, yung sinabi ng Timothy, na kung tayo may hindi tapat, ang Diyos ay tapat pa rin. Sapagkat hindi niya tinatakwil ang sa Kanya. Kung babalik ka dito, Romans pa rin, kasi nasa Romans tayo ha. Pag dinina mo sa Romans, sabi niya, nung panahong tayo mga makasalanan pa, namatay na siya para sa atin. Kaya kung titingnan mo, ang kabaitan ng Diyos ay ipinakita na niya nung panahong makasalanan ka pa. Pero yung kabaitan ng Diyos na yan ay naaabuso ng mga Kristiyano. Dahil alam mo, ang Diyos ay mapagpatawad, kaya kung minsan, ang liit na lamang ng pagpapahalaga natin sa kanyang kabanalan. Yung bang nababaliwala mo na ang ating Diyos. Kasi nga, alam mo, ang Diyos mapagpatawad, mabait, anytime pwede kang lumapit, kaya kung minsan hindi mo na pinapahalagahan yung kanyang kabanalan. Kaya dito, gusto ko lang sabihin na ang kindness ng Panginoon may hangganan. Daan nyo ha, ang kabaitan ng Diyos ay may hangganan. Kapag nakita ni Lord na wala kang balak magbago at inaabuso mo siya, mananagot ka sa Kanya. Bawa, kinakausap ka ni Lord, anak, magsisi ka ng kasalanan mo. Ayaw mo magsisi. Inaabuso mo yung kanyang kabaitan. So yung judgment na yan, dapat nakikita mo, grabe ako, ayokong makinig. Ba't ganito ako? Dapat kinakausap mo sarili, ba't ganito? Ba't hindi ako nakikinig kay Lord? I-judge mo na yan. Kasi yung kabaitan ng Diyos na yan, may hangganan yan. At baka pag si Lord na ang nagbigay sa iyo ng hangganan ng kanyang kabaitan, hindi mo na kayanin yung kanyang kaparusahan. Kaya ako ito sinasabi, sabagat marami ang Kristiyano sa atin sa ngayon, nakakalimutan na niya na ang Diyos natin ay banal. Kaya ang kasalanan natin left and right. Anong nangyari? Yung kindness ng Diyos, yung sobrang bait niya, masyado nating inabuso. Hindi ba ganun naman yung ugali ng ating kapwa? Pag alam na mabait ka sa kanila, inaabuso ka.
Ha? Pag alam na mabait ka sa kanila, lahat na lang ng pwede nilang panggugulang gagawin sa'yo kasi alam mabait ka eh. Pero di ba, dadating din yung sukdulan na, teka, parang nagagamit na yata ako ah. Teka, parang mali na ito. Lalagyan mo na hangganan eh. Eh, ang Diyos pa na nakakaalam sa lahat ng bagay. Kaya kung inaabuso mo ang kabaitan ng Diyos, it's about time na you have to stop and start judging yourself na, eh, mali ito. Hindi dapat ganito. You have to start judging yourself na mali ito. This should not continue. Dapat ay magbago na ako. Yan. Dapat ganun ang ating damdamin. Dahil sabi dito ng Bible, yung kindness ng Diyos, sabi ng Bible, dadating yung time, you will be you will be judged according to what you have done. Tingnan nyo yung verse 6. Sabi ng Bible sa verse 6, God will repay each person according to what they have done. Sipin mo nga, each one will make a repayment. Lahat tayo ay magbabayad ayon sa lahat ng ating mga ginawa. Inabuso mo ba si Lord? Sinamantala mo ba si Lord? Hindi mo ba siya pinahalagahan? Anong ginawa mo sa kanyang mga attributes? Yung kanyang kabanalan, inabuso mo ba? Kaya dito, gusto ko lang sabihin, mga kapatid, ingat tayo ha. Pag-ingatan natin to dahil dito malinaw na sinasabi ng Bible, you have to judge your judgment. Yung kahatulan sa'yo, hatulan mo na. Teka, mali ito. Huwag ka nang pauna kay Lord. Magsisi ka na. Yun ang panawagan dito. Oy, may mali akong ginagawa. This should not continue. Mali ito. Dapat may tama ako na. Kasi alam nyo, pag hindi mo iniayos yan, wala kang kumpiyansang manalangin. Wala kang confidence to pray. Kaya yung panalangin mo, maging ikaw kakaba-kaba, kung pakikinggan ka ba ng Diyos kasi nananadya ka. Inaabuso mo yung kabaitan ng Diyos. Na dapat sana ay hinahatulan mo na yung sarili mo, mali ito, hindi ito dapat magpatuloy, si Lord hindi nalulugod at siya'y nasasaktan. Kaya dapat, hindi ko abusuhin ang kanyang kabaitan. Yun sinasabi natin. Yung kanyang kindness. Number 2. Tingnan niyo yung verse 1. So dito ha, pansinin niyo yung verse 1. You therefore, have no excuse. You who pass judgment on someone else. For at whatever point you judge another, you are condemning yourself, because you who pass judgment do the same things. Sabi niya, ikaw na humahatol sa iba, ay wala kang, you have no excuse, wala kang maidadahilan. Sapagat ikaw na humahatol sa iba, ay humagawa din ng ganon. Sabi niya, you who pass judgment to others are doing the same things. O number 2, yung tinatawag na, you therefore, you have no excuses. Yan. So yan ang number 2 ha. Una, yung kindness. Number 2, excuses. Excuses. Kuminsan, panay ang iyong pangangatwiran at pagdadahilan sa mga maling sinasadya mong gawin. Sabi niya, wala kang maihahatol sa iba na hinahatulan mo dahil ikaw na humahatol sa iba. Wala kang maidadahilan dahil gumagawa ka din ng gayon. Kaya alam niyo ba, sa panahon ng lumang tipan ng lusubin ni Joshua, ang mga taga-AI, mga taga-AI, sa Tagalog ay high, hindi nila tinalo eh. Kasi katatapos lamang nila makipagyera noon sa Jericho. Pagbagsak ng Wall of Jericho, nasakop nga nila yun, pero ang bilin ni Yahweh, lahat ng inyong masasamsam doon ay susunugin. Pati mga hayop, wala kayong mga kukuhanin doon ng mga gamit, sapagkat yun ay mga gamit ng mga makasalanan, wala kayong kukunin doon. Pero anong ginawa ninyo? May mga kinuha kayo, sinamsam ninyo, at isinama ninyo sa mga gamit nyo. Yung mga gamit nyo na banal, sinamahan nyo ng mga gamit na galing sa mga Diyos-Diyusan. Kaya ano nangyari noon? O nagtagumpay sila, kalaban nila yung mga kalaban nila sa Jericho, yung pagbagsak nito. At ang susunod nilang kalaban ay AI, o yung lugar na kung tawagin sa Tagalog ay high. Nagpadala siya ng spy. Sabi niya, konti lang padala natin sundalo ko, konti lang yung mga taga-AI. Ganun ba? O sige, ano nangyari? Pagdating doon, nilusob nila ito pero hindi sila nanalo. Hinabol pa sila pabalik hanggang sa pinaka-gate nila Joshua. At 36 na sundalo ang napatay galing sa kanila. Samantalang ang tingin ni Joshua, panalong-panalo sila dahil maliit lang na bayan to, itong AI. Pero alam mo na umiyak si Joshua, na mo sabi ni Lord, hindi nila magawang harapin ang mga kalaban sapagkat maging sila ay dapat ding lipulin. Ayun, ang sakit nun.
Tayo na kung minsan ay nagja-judge sa iba. O ikaw ganyan ka brother, o ikaw sister ganyan ka. Pero gumagawa ka rin ng gayon, you have no excuses. Kaya sabi ng Bible, tayong mga mapaggawa ng dahilan, wala tayong may dadahilan kay Lord. Yan ang dapat na matutunan natin na pag may mali tayo nagawa, hatulan mo na agad sarili mo, mali ito. Don't justify it. Mali ito, dapat itong may tama, dapat tumingin ng tawad kay Lord. Pero ang ginagawa natin, tigas-tigasan tayo ng kalooban. Ayaw natin makinig kay Lord, tigas-tigasan. Anong nangyayari? Instead na humingi ng tawad, nagdadahilan. Kaya sabi dito ni Lord, you have no excuses. Kaya kung isipin nyo dito, no? Paano malalaman kung ang katwiran mo ay tama o mali? Basahin nyo yung sabi ng Bible, it must be based on truth. Ang katotohanan, ang siyang pagbabasihan ng iyong gawa. Ito bang ginagawa ko ay natutuwa ba dito si Lord? Gusto ba ni Lord itong ginagawa ko o hindi? Ayos ba ito kay Lord itong ginagawa ko? Baka hindi. Wala kang maidadahilan. Kasi si Lord may conviction. May banal na espiritu na nangungusap. Si Lord may salita ng Diyos na pag binasa mo, ay ikaw ay makukonvict. Malalaman mo agad na mali. Huwag ka na magdahilan. Huwag na magtigas-tigasan. Kung nararamdaman mong mali ito, i-judge mo na sarili mo. Huwag tigas-tigasan. Pag si Lord nangusap na, huwag nang gagawa ng excuse. Taas kamay. Lord, sorry po. Mali po ako. Wala eh. Lord, hindi ako. Lord, walang ganoon. Lord, walang nangyayaring ganoon. Sabi ng Bible, it must be based on truth. Ina niyo yung sabi ng Bible. Si Lord ang humahatol. Tingnan niyo yung verse 16. Alam mo ba na ikaw ay na nagdadahilan ay akala mo malusot ka? Ikaw na mga mahilig magpalusot? Tingnan mo 16. This will take place on the day when God judges people's secrets. God will judge people's secrets. Uy! Ayan o. Hahatulan ito ng Diyos at mangyayari ito pag hinatulan niya na ang mga sikreto ng mga tao. People's secrets through Jesus Christ as my gospel declares. So people's secrets, o ano yung mga pinagdadahilan mong kasalanan na sinasadya mo. Sasadyain mo yung kasalanan, imbis na ikaw ay humingi ng kapatawaran, ikaw ay nagdadahilan. Anong dahilan? Yun na nga, gumagawa ka ng palusot. Sabi ng Bible, i-judge mo na yung judgment sa'yo. Ang judgment dyan, tiyak meron niyang kaparusahan. Pero sabi dito ng Bible, unahan mo na si Lord, Lord, sorry po. Unahan mo na. Huwag ka na magdahilan. Eh. Ang gagaling kasi natin mag-excuse eh. Ang gagaling natin magdahilan. Pero tandaan nyo, the day will come when the Lord will reveal people's secrets. And sometimes, God will expose you at the time and at the place when you don't expect it. I-expose ka dyan ng Diyos sa mga araw at mga panahon na hindi mo inaasahan. Kaya sabi ni Lord, mauna ka na, magsabi ka na anak. Sabihin mo na, Lord, sorry po, mali po ako. Paayos ka na kay Lord. Paayos ka na. So dito sabihin natin, judging your judgment. Number 1, yung kanyang kindness. Yung kabaitan ng Diyos, inabuso natin. Inabuso natin, inabuso mo. Yung kindness ng Diyos. Number 2, yung excuses natin. Lagi mong inihaharap sa Diyos. Tandaan mo, the day will come when the Lord will expose people's secrets. Basahin nyo verse 16. This will take place when the Lord will reveal people's secrets. And number 3, tingnan nyo verse 5. Tingnan natin ang verse 5. Sabi ng Bible, but because of your stubbornness, bakit ba hindi natin ma-judge yung ating sarili? Bakit tigas-tigasan tayo? You know, ang tigas kasi talaga ng ulo natin eh. Stubbornness. But because of your stubbornness, ayan o sabi niya, but because of your stubbornness, sabi ng verse 5, and your unrepentant heart, dahil sa iyong pusong hindi marunong magsisi, you are storing up wrath against yourself. Pinadadami mo lang, dinadagdagan mo lang ang dahilan para mapuot ang Diyos sa iyo. For the day of God's wrath, sabi niya, when His righteous judgment will be revealed. So si Lord hindi natutuwa sa atin kapag ang ating
sarili ay nagtatago ng mga kasalanang dapat mo ng pinagsisihan. Dapat hingin ng kapatawaran, ang ginawa natin, gumawa tayo ng mga dahilan. Hindi siya nalulugod doon. Kaya nga sabi nga natin, kung titingnan niyo mabuti, bakit ito nangyayari? Kasi nga meron tayo stubbornness. Katigasan ng puso, yung katigasan ng ulo, ay binanggit niya rin. Katigasan ng ulo, stubbornness, and unrepentant heart. Puso na hindi marunong magsisi. Ang tigas ng puso natin. Ngayon, tanongin ko kayo, kumusta kayo? Kayo ba pag kinundik ng banal na espiritu, kinig agad? O nagre-wrestling pa kayo ni Lord? Lord, hindi na, Lord. Sana, Lord. Wag muna, Lord. Hindi ako papayag, Lord. Ganun ba? O nakikinig tayo agad? Dito ang sinasabi niya rito, stubbornness. Tigas ng ulo natin. Ayaw natin makinig sa Kanya. Kaya mga kapatid, ang sinasabi natin dito, tayo na mga anak ng Diyos, i-judge muna, hatulan muna yung sarili mo. Hatulan muna. Kung alam mo may mali kang ginagawa, Lord, sorry po, baguhin niyo ako. Hindi ko rin gusto itong ugali ko, Lord. Lord, ang tigas ng ulo ko, Lord. Baguhin mo po ako. Hindi ko rin po gusto itong ginagawa ko, Lord. Yung nangangatwiran ako sa iyo. Dapat po susunod ako sa iyo, pero instead na makinig ako sa iyo, Lord, tinitigas ako pa yung puso ko. Nire-reject ko pa, Lord, yung sinasabi mo, Lord. I'm sorry, Lord. That is judging your judgment. Hinahatulan mo na yung alam mong hatol sa iyo. At napakaganda no kapag gano'n na nangyari. Sapagkat napapanuto tayo, nagiging payapa tayo, wala kang kaba, ting mananalangin ka, sapagkat alam mo ang Diyos ay pinatawad ka na. At ikaw ay makakapanalangin sapagkat ikaw ay humingin ng tawad sa Diyos natin. So mga kapatid, usapan natin dito, judging your judgment, yung hatol na para sa iyo, unahan mo na si Lord. Lord, I'm sorry, naabuso ko yung kindness mo. Lord, I'm sorry, panay ang dahilan ko, puro ako excuses, Lord, patawad po. And thirdly, Lord, ang tigas ng puso ko. Patawarin mo po ako. Alam ko hindi ka nadulugod. Ito yung stubbornness. At sabi ng Bible, and unrepentant heart. Puso na matigas at ayaw makinig sa Panginoon. So mga kapatid, ano ang ibig sabihin ng mensaheng ito? Ano ang gusto niya iparating sa atin? Let's continue to live the Christian life. The kind of life that God expects from us. Ipamuhay natin yung buhay ng Kristiyano na hinahanap ng Panginoon sa atin. So ano ang conclusion natin dito? Don't say that I'm a Christian when you are living a different life. Ulit ha, don't say I'm a Christian when you're living a different life. Huwag mo sasabihin Kristiyano ako, pero nabubuhay ka sa ibang pamamaraan na hindi maka-Diyos. So, mga kapatid, magandang gabi sa inyo lahat. Nawa ang ating mga prayer request ay pakinggan ng Diyos at tayong lahat ay maging totoo sa harapan ng Panginoon. Lalo-lalo na, I'm calling all the leaders, all the workers, all ministry heads, lahat ng mga workers, lahat ng deacons, lahat tayo. Tayo mga leaders, tayo ang humaharap sa Panginoon. We are responsible to our flocks. Magpakatotoo tayo sa Panginoon. Don't live a double standard life. Na pag sa church, ganito ka kabait, ganito ka kabanal, pero pagka nasa ibang lugar ka na, ay iba ang iyong ginagawa. Kung nasa iba na ang kasama mo, makasalanan ka na. Hindi na nalulugod sa iyo ang ating Panginoon. So mga kapatid, maraming salamat. Welcome sa ating Wednesday.